Bakit dapat hangarin ng tao ang katotohanan? Ang pangunahing dahilan ay na kung titingnan ito mula sa perspektiba ng Diyos. Ang paghahangad sa katotohanan ay nauugnay sa kanyang pamamahala, sa kanyang mga ekspektasyon sa sangkatauhan. At sa mga inaasam na inilagat niya sa sangkatauhan, ito ay isang bahagi ng plano ng pamamahala ng Diyos. Kahit sino ka man at gaano ka man katagal nang nananampalataya sa Diyos, kung hindi mo hinahangad o minamahal ang katotohanan, sa huli ay hindi maiiwasan na magiging puntiryakan ng pagtitiwalag. Napakalinaw nito. Gumagawa ang Diyos ng tatlong yugto ng gawain. Mayroon na siyang plano ng pamamahala simula nang likhain niya ang sangkatauhan, at isinakatuparan niya ang bawat yugto nito sa sangkatauhan. At hakbang-hakbang niyang inakay ang sangkatauhan papunta sa kasalukuyang panahon. Ginawa ng Diyos ang gayong mga puspusang pagsisikap, at nagtiis na siya ng napakatagal. Nang may pinakalayo na isagawa sa tao ang mga katotohanang kanyang ipinapahayag, at ang bawat aspekto ng pamantayan ng kanyang mga hinihingi na sinasabi niya sa sangkatauhan at ginagawang buhay at realidad ng tao ang mga iyon. Sa paningin ng Diyos, napakahalagang usapin nito, at labis na matimbang ito para sa Diyos. Sa paningin ng Diyos, napakahalagang usapin nito, at labis na matimbang ito para sa Diyos. Para sa bawat tao, hindi mahalaga ang iyong kakayahan o edad o kung ilang taon ka nang nananampalataya sa Diyos. Dapat kang magsumikap tungo sa landas ng paghahangad sa katotohanan. Hindi mo dapat bigyang diin ang anumang objektibong mga palusot. Dapat mong hangarin ang katotohanan ng walang kondisyon. Huwag iraos lang ang mga bagay-bagay.
palagay ng itinuturing mo ang paghahangad sa katotohanan bilang isang dakilang usapin ng buhay mo, at nagpupursige at nagsusumikap ka para dito. At marahil ang mga katotohanang nakamit at nagawa mong maabot ay hindi ang mga inaasam mo. Pero sinabi ng Diyos na bibigyan ka niya ng nababagay na hantungan, dahil sa saloobin mo ng paghahangad sa katotohanan at sa sinseridad mo. Napakaganda niyon. Sa ngayon, huwag tumuon sa kung ano ang kahahantungan at kalalabasan mo, o kung ano ang mangyayari at ano ang magaganap sa hinaharap, o kung maiiwasan mo ba ang sakuna at hindi ka mamamatay. Huwag mong isipin o hilingin ang mga bagay na ito. Tumuon ka lang sa mga salita at mga hinihingi ng Diyos, at hangarin mo ang katotohanan. Gawin ng maayos ang iyong tungkulin at tugunan ang mga layunin ng Diyos, at iwasang biguin ang 6,000 taong paghihintay ng Diyos at ang kanyang 6,000 taon ng pananabik. Bigyan ng kaunting kapanatagan ang Diyos, hayaan siyang makakita ng pag-asa sa iyo, at hayaang matupad ang kanyang mga kahilingan sa iyo. Tatratuhin ka ba ng Diyos ng masama kung gagawin mo ito? Kahit na ang mga resulta sa huli ay hindi ang ninanais ng mga tao, bilang mga nilikha, dapat silang magpasakop sa lahat ng bagay, sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, nang walang anumang mga personal na plano. Tama na magkaroon ng ganitong mentalidad.